Ito, discussion ko sa online. Hello, shout out sa lahat. Topic nito is area bounded. Lagi dito nalabas sa board exam. At pag ako kasi nagtuturo is more on conventional. Then, pag may mga Caltech, additional na lang. Hindi kasi pwedeng puro Caltech lang. Kailangan ay both conventional and Caltech is alam natin gawin. Ika nga, may plan A, plan B tayo lagi. Kasi ang Caltech hindi siya gumagana pag mga troubleshoot. So, sa area bounded, kailangan i-graph natin para makita natin yung lalagyan natin ng strip. Mahalaga kasi ang paglalagay ng strip, horizontal o vertical, para alam natin yung gagamitin nating formula and in terms of dx or dy ba yan, para alam din natin yung kukunin natin limits. Ayan. So, try natin i-play. Pero ito nga ay sa discussion ng mga kompre, hindi pa siya yung talagang review for board exam. Pero I hope may matutunan kayo dito. At magamit nyo din sa review nyo para magamit nyo din sa mismong actual board exam if may lumabas na area bounded na tanong. Sa kabila para maging positive, so positive x squared minus 6x plus blank, kasi magpo-completed to square tayo, equals, then lilipat sa kabila, negative y plus blank. So, x squared minus 6x plus blank. Yung blank dito is yung kalahati ng 6, which is 3, then square, which is 9. Kung ano yung nilagay mo sa left side, dinadagdag mo lang sa right side para balance sa equation. Next is, ipapaktor nyo to. Pagkain nyo lang yung side, then yung kalahati ng 6 is 3, then squared, yan ang factor niyan, equals, bawal yung may negative sa y, so ilalabas niya negative 1, then y, parenthesis y, then ibabalik niyo dapat sa sign na plus, so if this is negative, para mag-plus, negative times negative is positive, which is negative 9 times negative 1 is positive 9, so dapat babalik sa original, and ito na yung standard equation. So, standard equation natin ng parabola. So, sa parabola niyo makikita kung saan vertex niya at saka yung opening niya. So, ang vertex ay center din. So, ang vertex natin dito is positive 3 and positive 9. So, dahil ito ay negative at ito ay x squared, ibig sabihin yan ay opening downward. Yan. So, pag si X, madali lang tandaan. Either ikaw ay nakasmile or nakasad. Smile upward, nakasad downward. So, noong mga panahong mahal mo pa si X, nakasmile ka pa. Mga panahong hindi mo na siya mahal, loloko ka na, yan. Naka-sad face na siya. So, madali lang tandaan yan, ha? So, ika-graph na natin yan. Pag nag-graph, magawa ng x and y axis. Pag nakagawa ng x and y axis, mga bata, gagawa ng x and y axis. Pagkatapos nyan, maglalagay tayo ng positive at negative. 1, 2, 3, positive 3, positive 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sorry yun. Then downward. Yan. So, ano yung graph na y equals 6x minus x squared. Next, i-graph naman natin yung kabila. May tanong kayo dyan? So, nag-graph na yan? Go? Okay ba dyan? Okay po. Okay po, ma'am. Okay, next. Ito naman, by the way, huwag kayong may inip sa pagsusolve sa math. Kasi sasabihin ng iba, ay, Caltech lang yan. Caltech. May limitation ng Caltech. At tatandaan nyo, dati, board exam, walang choices. Yung panahon una-una. Matagal na yun. So, panahon na una-una, walang choices. Kaya magagaling ang exam mo. Tapos, nung una-una din, puro conventional. Yung Caltech is siguro mga batch 2000 na lang yan. Above. Pero syempre, ang Caltech is additional lang sa
conventional talaga, much better. I-add mo lang yung pagkakaiba. So ito, ganito din. X squared uli minus 2x plus blank equals y plus blank. I-arrange mo lang po. Completing, kalahati ng 2 is 1, squared is 1. Then, lagay mo ulit sa kabila. Then factor, kopya yung minus. Then yung kalahati, squared equals y plus 1. So, dahil positive na si y dito, okay na yan. Wala na tayong ipapactor out dyan. So, ang vertex nito is positive 1 and negative 1. Dahil siya ay x squared ulit, yan, x squared, siya ay positive, siya naman ay upward. So, ang vertex ay 1, 1, 1, negative 1, dito ata yan. Negative 1, then, upward mo lang. Ayan, so yan yung dalawang parabola na nagtagpo. So dahil nagtagpo sila, nagkaroon ng closed figure. Yung closed figure na yun, yung kukunin natin ng area. So hindi siya nasusolve gamit lang yung mga normal na derived na formula. Halimbawa, rectangle, 10 times 2. So hindi siya basta nalalagyan ng ganang formula. Pero may area ang parabola kung kita mo agad yung kanyang base at height. Dahil nagkakamali ay 2/3 base times height. Area ng parabola or paraboloid. Yun ay pagkita mo agad yung close niya sa base, nakasarsarado sa base. Tapos mabibilang mo yung height. So, pwede kayong gumamit ng area ng parabola na 2/3 base times height. Ayan trivia. Gamit nito kapag magbibilang mo yung base, kasi kita mo na doon talaga tumama yung dalawa niyang opposite na edge or dulo or yung opening, then mabibilang mo din yung kanyang height. Ayan. Ngayon, kung hindi, ay hindi gagamit na lang tayo nito, which is yung nag-i-integrate. So, isa pag meron na kayong na-drawing, ang sunod yung gagawin ay maglagay ng strip. So, sabi ng mom, pag naglalagay ng strip, make sure tatamaan niya yung mga boundary. Sabay niya tatamaan ng boundary. So, pag naglalagay ka ng vertical strip, hindi pwede. Tatamaan niya lang ay sarili niya. Sa pagka ganon, ang mangyayari, 0 yung area. Kasi hindi nako-cover yung both side ng equation. So, kita niyo naman, magkaibang kulay ng graph natin dyan para tamaan niya ng ating strip. Pinakamagandang gamitin or pinakatamang gamitin ay vertical strip. Tama sa red at violet. Ayan. So, pag vertical ang strip, automatic may formula yan. Area equals integral ng ytx limits x1, x2. So, ano yung y? Ang y natin ay y upper minus y lower. So, representation lang yung y. Hindi niya siya literal na letter y. Nakaintindihan ba? Hello? Representation lang yung y, pero ibig sabihin yan ay equation sa y upper minus equation sa y lower. Okay, gets? Yes po, ma'am. Kasi pag variable na y, dun yung sa kabila, dun yung sa horizontal strip. Yun naman ay x dy, which is the limits niya is y1 and y2. Yan in terms of y. Ito in terms of x. Representation lang tong y upper minus y lower. Ayan. So, so, ilalagay na natin yung equation. So, itong y upper natin, nasa ng y upper, itong kulay red. So, ano na yung y upper niya? So, ang y upper niya ay, ito na, y equals. So, yan ang y upper. So, 6x minus x squared, yan ang y upper. Minus y lower, na rin violet. So, yung equation ng violet is, y lower natin is x squared minus 2x. So, yun natin na ilalagay nyo. Minus x squared minus 2x. Lagyan nyo ng isang buong parenthesis kasi dapat yan ay
naka-parenthesis yung buong equation kay dx. Kasi pag hindi siya parenthesis, baka ari lang ang may dx ng kalki niya. Dapat pareha siya naka-dx. Then, lalagyan natin ng limits. So, wala pa tayong limits. So, madali lang magawa ng limits. Pag-equatein nyo lang yung dalawang equation. Yan, pag-equatein lang natin. So, 6x for limits to. Actually, wala naman dito mahirap na sinasolve. Puro mga x lang din. Mas mahirap yung mga sinasolve natin na sa mga analytic. Yan, dami pa rin nila sa solid, sa trigo, mga depression and elevation. Ito, more on mga x kami. Check-checkin nyo nga lang yung step-by-step process. So, 6x minus x squared. Equate natin kay x squared minus 2x. So, lipat sa kabila, magiging 2x squared, 6x plus 2x. Then, magiging 8x equals 2x squared. So, 2x squared minus 8x equals 0. So, ito, pwede nyo naman niya ilagay sa calculus. Quadratic pa din yan. Kahit hindi, tawag dito, binaw-binaw. O yung kulang. Hindi siya tatlong term. Dadalawang term siya. Kung sinabing term, pinapaghiwalay ng plus minus sign. Terms ng math. So, mode equation, is 5, then quadratic 3. So, 2x squared is 2, then 8, negative 8, negative 8x. So, wala siyang constant, i-0 niya lang. Ayan. O, diba, meron na tayong roots. Ang roots daw ng xi, 4 and 0. Dalawang roots niya, isang 0 at isang 4. Yan ang limits niya ngayon. Ilalagay niya sa lower limit ay 0, upper limit ay 4. At i-integrate nyo na yan, guys. Naintindihan nyo sa pag-mode equation? Quadratic. Naintindihan nyo to, guys? Pag-mode equation. Yes po, ma'am.